Mga kababayan, ang balita ho, ito basahin muna natin. Sabi dito sa balita po ng Frontline, dinodoktor ang mga logbook sa Davao City para magmukhang kakaunti ang krimen. Bago natin panoorin, kumbaga magbibigay muna ako ng iniisip ko kung paano ginagawa yan. Siguro ho, mga kababayan, siguro ang ginagawa nila ukol dito sa dinodoktor, may isa silang logbook. Lahat ng totoong mga nagpapablatter, doon ho siguro sinusulat muna, mga kababayan. Pagkatapos, para hindi na mag-appear doon sa totoong logbook, ito iniisip ko lang ho ito. Para ho hindi mag-appear doon sa totoong logbook na i-report, isulat muna. Kumbaga, parang, dito muna sa scratch paper. No? Pero pero logbook din ho yun. Sulat ka dyan. Ganito, ganyan. May tinegi, merong ganito, may nanakit, may ganyan, ganyan, ganyan. Ayan, yan. Tapos, sige, mo ilagay lahat yan dito sa logbook mo to. Kasi, magmumukhang salbahe ang mga taga Davao. Hindi ho lahat, ha? Magmumukhang mataas ang krimen sa Davao. Di ho ba, mga bossing? Yan yung iniisip natin. Tapos, dito, sulat na yan. Ilan lang ang isusulat doon. Para pagka-report, sa pinakamataas, iisa lang ang nangyari sa loob ng isang linggo sa Davao. Good job. Po, mga kababayan. Pero ito, pakinggan ho natin kung tama ko ang sinasabi natin. Nala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Si Gary De Leon na naman. Shout out sa iyo, Gary De Leon. Kaibigan ko ho yan mga kababayan. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa. Naungusan ho ang Singapore, mga kababayan. Ano po? Kayo ho maniniwala kayo doon? Yung palang balita na yun nalagpasan ang Singapore. Nung nandoon ho ako sa loob ng 6 na taon o 7 taon na tayo ho ay nanirahan sa Singapore, mga kababayan. Wala ho yata talaga akong nabalita o narinig na krimen doon Biruin mo, maiwan mo yung cellphone mo kung saan. Ibabalik ho. Kasi lahat ng tao naka-iPhone. Maiwan mo yung pitaka mo kung saan. Ibabalik ho. O pag binalikan mo, nandun pa rin. Kasi lahat ng tao nagtatrabaho. Busy ho ang mga tao dun sa pagtatrabaho. Ultimo po, mga kababayan, yung mga may edad na, umedad 75 hanggang 85 o 85 years old o hanggang 90, sila ho, mga kababayan, nagtatrabaho pa din. Huwag niyong sabihin na kawawa naman ng mga Singaporean, ang tatanda na, nagtatrabaho pa din. Hindi ho. Ang ibig sabihin ho kasi noon, mga bossing, na mas gusto nila o mas pinipili nila na magtrabaho kesa nasa loob lang sila ng bahay. Kasi mas humihina po sila doon. Pero pag patuloy po sila na kumikilos, mga bossing, energized na energized po. At yun din ho ang pinaniniwalaan na nakapagpapahaba ng kanilang buhay. Mababa ho ang krimen doon. Sobrang baba po. Kaya nagulat ako, sinabi, naungusan ng Davao. Hindi naman ho natin gusto o mas pinipili, mga kababayan, na maungusan tayo ng ibang bansa. Ang gusto lang ho natin dito, yung katotohanan. Yung totoo. Ayaw naman natin nung mga peking resulta, tapos hindi naman pala totoo. Maganda yung totoo yung resulta,
At totoo din na mababa yung crime rate doon. Pero kung pepekein ho, pangit ho. Hindi ho maganda. Halatang pamumulitika pag ganyan. Para ang krimen sa lungsod. O yan. Ano daw? Tanggalin natin kasi ibang news Sa unang 5 buwan, base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11. Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon para palabasing posibleng minamanipula po, mga kababayan. Ulitin ko yung pagpapaliwanag ko kung paano pwedeng mangyari yan. 2 logbook kunyari, no? Yung isa nando sa desk sa pinakaharap ng police station. Tapos yung isa nasa oblo, nasa loob, mga kababayan. Lahat ng magrereklamo, lahat ng maglilista kung ano yung nangyari, kung may mga krimen na nangyari doon sa lugar nila, ililista syempre doon sa nasa harap. Umabot ng 20 sa isang araw. Di ba? Tapos, saka na lang ho nila isasala. Isa lang sulat mo dyan doon sa loob, sa totoong logbook nila. O isa lang. Pag-submit, isa lang. Ano po, mga kababayan? O posibleng ganon. Hindi ko naman sinasabing ganon mismo ang ginagawa. Posible at maaaring ganon po. Kaya lang nagtataka ho tayo no? Nagtataka ho tayo na yung ikinilos ho ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan, saliwa ho. Saliwa doon sa sinasabi nilang pinaka-safe ang Davao. Samantalang sinasabi niya, madami ang bumabatak dito. Kaya nga siya nag-oplan tokhang Di ba? Kaya nga dyan ho din naganap, mga kababayan. Yung 3 araw, 7 ang tegi. Paano magiging safe ang Davao kung madaming bumabatak? Kung wala namang bumabatak, bakit sila maglalagay ng oplan tokhang dyan? Saliwa ho tuloy natin. Kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blotter validation. Ayan, mga kababayan, basahin ho natin. Nagkaroon ako ng blotter validation regarding sa mga report dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang numero. Regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi daw tama ang mga numero, mga bossing. No? Tuloy natin dito. Talaga tama ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay. Hindi daw po, sa isang tingin pa lang, hindi pwedeng mas marami ang tegi kaysa sa mga physical injury. Yung mga physical injuries po, mga kababayan, kumbaga mga simpleng mga pangyayari ho na hindi maiwasan, yung may nanapak, may nanuntok, may nanampal, may nanabunot, ganito, ganyan. Pihado naman po na mas madami po yun kesa po doon sa mga natetegi. Pag mas madami ho ang tegi kesa ho sa physical injury lang, nako, nakakatakot yun. Nakakatakot ho yun, mga kababayan. Di ba? Biruin mo. Nako, hindi ka nasasaktan yan. Tetegihin ka na agad yan. Yung sa datos ho kasi nila, baliktad. .kilab ho, mga kababayan. .kilab sa word namin ni Yorme. Di ba? Naki-word ka naman ni Yorme. Sanay ho kasi tayo sa mga ganyan, mga bossing. No? Bakit ho? Sa Tondo tayo pinanganak. Sa Tondo tayo hanggang 18 anyos, nasa Tondo ako. Tondo natin ang namin doon. Motto namin doon. Makikita mo sa kanto ng Pretel, nakasulat malaki. Tondo man ay may langit din. Ganun ho doon, mga kababayan. Sa bayan ni Asyong Salonga. Ganyan ho yung mga pananalita namin doon. Etneb, Takwarens, .kilab, baliktad, mga ganyan ho. .kilab naman, baliktad naman ho kasi talaga yung datos nila. Mas madami yung mga matetegi kesa ho doon sa mga nasasaktan lang. Parang may mali. Di ho ba?